I decided to post this again today. It's a reminder. Alam niyo po, kasi may urgency na ng konti. Yung nangyayari sa atin sa buong mundo ay padalas na at palakas ng palakas na. Yung awareness na ng mga tao, ang dami na pong mga tao ngayon na unti-unting nagigising na mulat na. Ang ibig kong sabihin, spiritually, at saka yung pagiging psychic po, yung clairvoyance, halos lahat na ng tao. Marami na po ngayon ang nananaginip o nakakakita ng mga bagay na hindi dating nakikita. Masyado na pong mabilis ang acceleration ng pag-evolve ng Earth. Kasama po tayo doon. Kailangan pong gawan natin ng paraan na makasunod tayo upang hindi tayo maiwan. Tulungan natin yung mga masyadong matigas ang ulo, matigas ang puso, o palaging galit. Ipaalala ninyo sa kanila na ang panaginip ay isang paraan para mag-communicate ang other side. Hindi na po maaring itago yung tungkol sa mga aliens at mga extraterrestrials at mga elementals na gustong mag-communicate dahil gusto tayong tulungan. Marami din pong mga masasamang elemento na lumalapit sa atin, lalo na sa mga bata. Ginagamit po nila ang mga bata upang masira ang kinabukasan, upang makuha nila. Ang mga bata po ngayon, ang palaging binibigyan nila ng pagkakataong magkamali, ginagawa nila ng paraan upang maging sutil, upang hindi malapit sa Diyos at lapastangan sa magulang. Tulungan po natin ang mga kabataan. Yun ang paraan po ng mga negative spirits, ng mga demonyo, dahil naglipana na po sila ngayon. Marami pong hindi lahat po ng extraterrestrials or aliens ay mabubuti. Marami pong masama. Katulad din po ng mundo. Kung may mga mabubuti, meron din pong masasama. And both sides want us to know at this time of our lives, ngayong panahon na ito, they want it be known that they exist. Gusto na po nilang ipaalam sa atin at gusto na po nilang magpakita sa atin para magkaintindihan, ganun po. Kasi yung bad side, gusto tayong i-invade. Yung good side have been trying, ganito na lang po, kung may good, may bad. Yung bad, invasion ang gusto. Yung good, protection po natin yon, na palagi nating hindi sinusunod kahit anong pakiusap sa atin. Ang tigas lang po ng ulo natin, ang dali-dali po nating ma-tempt. Yung temptation para sa atin ay napakalakas, lalo na pagdating sa sex at pera. Magtulungan po tayo. I-save natin yung kabataan. I-save natin ang mundong ito para sa kabataan. Sila po ang matitira. Ito pong acceleration ng evolution ng mundo at ng mga tao ay magkasabay. Marami pong pagbabago. Maraming pagbabagong mangyayari. Nag-umpisa na po. Itong 2004, ang dami pong mangyayari talaga. Both good and bad. Ang kagandahan lang po nito ay naglilinis na. Marami nang naaalis. Maraming mawawala. Magtulungan po tayo. Ako po'y hindi special. Ako po'y servant lang na ilinagay dito sa mundong ito kahit po sa kahit na maliit na paraan ay makatulong, na ipaalam sa lahat na walang mawawala pag nagdadasal. Bagkus ay napakalaking bagay kasi nagbabago po talaga ang karaniwan sa kuryente ng katawan pag tayo nagdadasal. Maniwala po kayo at hindi. And for the non-believers, naawa po ako sa inyo, but we will try our best to help you kasi maiiwan kayo. At saka lahat ng pag-iisip na masasama o mapangit na salita na gagawin ninyo, sasabihin ninyo, isusulat ninyo, ay napakalaking at napakabigat na hatak sa inyong
evolution, sa inyong pagkatao at sa inyong kaluluwa. Tumutulong po kami, yung mga katulad ko, na maitaas, maiangat kayo, na maisama kayo sa pagtaas. Pero sa tuwing nag-iisip po kayo ng masama, nagsasabi ng hindi maganda, sa walang masamang ginagawa sa inyo, at uulit-ulitin ko yung mga nananakit ng hayop, ang bigat po ninyo. Ang bigat-bigat. Palalim kayo ng palalim. Hindi talaga kayo makakaangat. Kahit nandito pa lang kayo, puro kabusitan na dadating sa inyo. Ay, hindi bale kung dito lang iisipin ninyo. Aba, hindi naman ho ito ang katapusan ng mundo natin. Meron pa tayong pupuntahan pagkatapos. Yung akin po ay paalala lang. Meron din ako sa inyong ikukwento. Napakatagal na po nito, bata pa ako, nangyayari na ito. Hindi po lahat ng maliliit ay duwende. Meron din pong maliliit na tao talaga. Kung meron pong lumalabas ngayon sa TikTok na marami ng pagpapatunay na totoo ang higante or giants, ganun din po yung maliliit na tao. Meron talaga. Yan po, bata pa ako ay kalaro ko na. Doon po sa likod ng bahay namin sa Ginubatan ay may puno ng santol. Doon po nakatira, yun po ay may pintuan na ako lamang nakakaalam na pag pumasok ka, nandun ang kanilang kaharian na maliliit pong tao, hindi duwende. Kasi proportional po ang, parang tao rin sila na luminggit lang. Wala po silang pakpak. But they're very, very special and powerful as well. I used to play with them. Siguro po, ikukwento ko sa inyo sa susunod na posting ko yung tungkol dito kung i-request ninyo. May mga hinihiling po sila noon pa. Pag nasasaktan sila, nasasaktan din ako. Kaibigan ko po kasi sila. Maraming hindi nakakaunawa sa kanila at maraming mga tao na ang akala lahat ng maliliit ay duwende. Hindi po totoo yun. Ngayon, kayo na po ang bahala. Palagi po ako nagpapaabot sa inyo ng paalala. Huwag niyong kalilimutan. Napakahalaga nitong panahon na ito para mailigtas natin ang isa't isa, para mailigtas ang inyong kaluluwa. Huwag niyong kalimutan manawagan sa Diyos. Ako po, naniniwala po ako kasi kay Jesus at sa mahal na Birheng Ina. Dahil nakita ko na sila. Kahit banggit lang. Kung alam lang ninyo kung gaano ang pakiramdam at napakahirap pong ipaliwanag pagka nakita mo sila. Dami ko pong kasalanan na hiningi ng tawad. At hanggang ngayon nagsusumikap na mapasaya sila para marating ko yung gloryang pangako ni Ama. Mahal ko po kayo. Lahat po ng nakikiusap na ipagdasal ko ay pinagdadasal ko. May klase po ako ngayong April 27. Punuan po ang klase ko. Punuan po. In fact, ang dami pong nakikiusap. Hindi ko lang po ma-accommodate lahat kasi hindi po ako katulad ng iba na tatanggap ng marami para lang maraming pera. Hindi po, kailangan kasing matutukan ko kayo at maturuan ko kayo ng tama para magamit ninyo at maitulong din ninyo sa inyong kapwa. Namimili po ako ng Star Seeds. Mahal ko kayo. God bless everyone. Ingat po. Dasal, huwag kalilimutan.